guys, panibagong twist. Yes, tama yung narinig nyo guys. Meron na naman pong panibagong twist na ipinapakalat itong mga Dutertes Balahuras supporters. Ang sarap talaga, ang sarap tutukan ng mga puncher yung mga yan. 'Di ba? Literal na may mga butas sa ulo no? Mga ngik-ngik, mga ngok-ngok. So ngayon nga po guys, 'di ba, na-content ko sa inyo kahapon na may makonek lang sila. Bali yung Maricel Soriano nga na tinutukoy natin is kapangalan lang ni Diamond Star. Kumbaga, hinanapan lang talaga nila ng connect the dots. Kasi dyan sila magaling sa pagtagpi-tagpi ng mga issue. Tapos makikita nyo naman, 'di ba, na sinabi ko sa inyo na itong si Bato de la Rosa hindi pinag-aralan kung ano nga ba yung umiikot bago magkaroon ng yung PIDEA drug operation. Pre-operation, pre-op doon sa PIDEA, kung kaya't nga 'di ba yung puncher, yung pinaniwalaan ni Bato de la Rosa na kaya totoo daw po ang dokumento because of the puncher, dahil may butas ng puncher. So sa mga gustong magpa-legitimate check dyan na mga papeles nyo, kung totoo ba yan or hindi, pumunta kayo kay Bato, kasi pag may puncher yan, paniniwalaan yan ni Bato. Diba? Ganyan po, diba? Bato Butas de la Rosa. Dapat ganun yung pangalan Bato Butas de la Rosa. Kasi may butas yung ulo nitong hayop na to. Nanggigigil ako no? Tapos ngayon, sasabihin mo na, mga taong yan, mga ano lang yan, mga mapanira lang yan. Kami pa yung nanira. Hindi mo nga pinag-aralan, 'di ba? Yung pre-operational ng PIDEA bago mag-conduct sila ng pre-op, hindi mo man lang diningnan yung mga perma. Dapat doon pa lang nagtaka ka na bakit perma lang ni Morales, 'di ba? Dapat magtatanong ka, asan yung perma ng support service? Asan yung perma ng service director? Asan yung perma ng PIDEA national staff? 'Di ba nandoon na yung PIDEA, hindi mo tinanong pinaniwalaan mo yung dokumento because of the puncher. So ngayon nga po guys, eto. Kasi pinipilit talaga nila na si Maricel Soriano yung dadalo daw. Okay, sige. Pagpalagay na lang natin, pinipilit nila. Pinilit nila guys na si Maricel Soriano ang dadalo, pero nilagyan na naman nila ng twist. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. So ngayon nga po guys, 'di ba? Paulit-ulit ko na lang natin 'yan na yung balitang 'yan, nakikita nyo naman na ang dadalo daw po ay yung actress. Okay? Yan kasi yung pinipilit nila na si Maricel Soriano nga daw po ang dadalo. Pero yung Maricel Soriano na tinutukoy natin na gumagamit ng ng ipinagbabawal na gamot is hindi yung Maricel Soriano na Diamond Star. Bagkus nakikita nyo naman dyan guys, kapangalan lang. Kabilang isang babaeng kapangalan ni Diamond Star, Maricel Soriano. So ngayon nga, ipagpalagay nga natin na si Maricel Soriano nga po, ang expected nating dadalo. Okay, mag-expect na lang tayo kasi yan naman talaga yung pinupursyon nila Actress nga yung nakalagay. So basically, baka nga si Maricel Soriano. Pero pag hindi si Maricel Soriano, yung dumating dyan, bubutasan ko ng puncher yung ulo mong kalbo ka. So ngayon nga po guys, eto, 'di ba? Pinipilit nga nila na si Maricel Soriano daw ang a-attend. Pero nilagyan nila ng twist na si Maricel Soriano daw ay binayaran ni First Lady. So ngayon, paano mo naman nasabi mo na binayaran ni First Lady? Kasi meron pong kumalat na video na itong si Maricel Soriano ay close ni First Lady Liza Araneta Marcos. Paano naging close? Dahil daw po guys, sa video na to, papakita ko sa inyo Ay nako, nanggigigil talaga ako. Wala ata tong audio, pero panoodin nyo. Yan, nakikita nyo, 'di ba? Si First Lady yan naka-blue. Medyo malabo na. Yan, si First Lady yan. And then yan si Maricel Soriano. Magkatabi na sila, 'di ba? Yan. Kita nyo? Yan guys yung reason nila. Tingnan nga. Tingnan nyo pa. 'Di ba? Yan po guys yung reason nila. Na kaya daw po itong si Maricel Soriano kapag dumalo, natatakot din sila kasi guys sa mga ginagawa nilang katarantaduhan. Mantakin nyo iniisip nila na si Maricel Soriano ang dadalo nga. Tapos nilagyan nila ng twist na kapag dumalo si Maricel Soriano is ilalaglag daw si Duterte. So bakit ilalaglag? Kasi nag-usap pala itong si Maricel Soriano dito kay First Lady. Tapos guys, isa pang naging matibay na dahilan dyan, it is that because, di ba, itong si Maricel Soriano is Leni Robredo supporters. Di ba, ito nga, mayroon din tayong video. Isa to guys sa mga naging patunay. Pakinggan nyo pakinggan nyo.
Babae at magulang, konti lang po ang pangarap ko para sa aking mga anak na alam kong pangarap nyo din. Hindi ho ba makapagtapos ng pag-aaral, mabuting trabaho, pagkain araw-araw, may huhugutin tuwing ora de peligro. In short, yung umangat naman ang buhay. Dahil ayoko nang tinatapakan ako. Ayoko nang masikip. Ayoko nang mabaho. Ayaw natin ng walang pagkain. Ha? Ayaw natin ng putik. Ang gusto ko, liwanag sa dilim. Yun ang gusto ko, kaya wag niyo ako materi-teri. Dahil ang gusto ko, Lenny, Lenny, Lenny. Okay? Laban, laban, laban. Lenny, Lenny, Lenny. Siguro naman narinig niyo ako, no? Ayan. Okay, rinig yun, no? Na ang sinuportahan niyang kandidato ay si Leni Robredo. So may magtatanong, Mima, ano yung connect? Hindi naman siya pro Bongbong Marcos, hindi din siya pro Duterte. So paano nila nga nasabi na close together itong si FL Lisa at itong si Maricel Soriano? Di ba nga nakita nyo na yung video? Yan yung naging basehan nila. Tapos ito guys, kita nyo to? Ano nakalagay dyan? Robredo's Angat Buhay ICE tie up with the government for free mental health services. So, kinunek nila yan, guys. Kasi itong si Leni Robredo daw po ay nakipagsabuatan na sa gobyerno. Yan po, guys, yung kinukonek nila na itong si Leni Robredo nakipagsabuatan na po sa administrasyon ni PBBM. Tapos itong si Maricel Soriano, pro-Leni supporters. Tapos, nakipagsabuatan kay PBBM. So, basically daw po, guys, ilalaglag daw po ng ni Maricel Soriano itong kampo nila Duterte. So, bakit niya ilalaglag? Kasi si Leni Robredo affiliated na daw po, guys, sa ating gobyerno. 'Di ba? So, sinuportahan yan ni Maricel Soriano, si Leni Robredo. Tapos si Leni Robredo, friends na with the government, kay PBBM. Tapos, meron pa silang video ni First Lady na nagkita sila, nag-uusap sila. So, ano daw ang ibig sabihin yan? Yan na po, guys, yung twist nila ngayon. Kumbaga, para silang mga engot na mga diputa ba? Alam niyo kung bakit? Sila yung gagawa-gawa ng issue, 'di ba? Na si Maricel Soriano dinamay nila. Dinamay pa nila yung isang actress na nananahimik na nung 2012 ang kaso lang naman ni Maricel Soriano ay nambugbog ng kasambahay. Yun po, guys, yung totoong kaso ni Maricel Soriano, nambugbog siya ng kasambahay dahil nga depressed siya. Depressed nga dahil nawala yung mahal niya sa buhay, tapos dahil din sa pagiging broken hearted. Kaya nga, 'di ba? Ganun nga yung naging kaso ni Maricel Soriano nung 2012. Bale, ikinenek lang nila na mayroong isang artista, hinanapan nila ng butas, itong isang Maricel Soriano, nakapangalan lang ni Diamond Star, ikinunik nila, nakasama nga daw po kay PBBM dito sa Rockwell. Yan po, guys. So, di ba, ang mga engot, natatakot sila sa sarili nilang multo. Sila yung gumawa ng issue, tapos ngayon, sila din tong natatakot sa mga pinanggagawa nilang issue. Mantakay nyo, gagawa-gawa kayo ng issue na si Maricel Soriano, nagpupulbo, nag-a-addict. Tapos ngayon na nakita niyo yung video ni FL tapos ni Maricel Soriano, feeling niyo, 'di ba, ilalaglag ni Maricel Soriano itong mga Duterte. Eh paano niya nga ilalaglag? In the first place, hindi nga siya yung nagpupulboron. Hindi nga siya yung nagdodroga. 'Di ba? So ngayon nga po, guys, ang may kasalanan dito si Bato. Bakit si Bato? Kasi pinatulan niya yung chika boom boom ni Maharlika na wala namang sense. Pero guys, pinatulan niya yun kasi nga yung main objective nila isirain itong si PBBM. 'Di ba? Yan naman talaga yung yung objective ng ng Senate hearing na yan. Nilusot lang nila, ginawa lang nilang way yung Batangas drug hole. Yan lang po yan, guys. Nilusot lang talaga nila yan, guys, para magkaroon ng segue, mabigyang daan itong PDEA leaks na kung saan, sige, imbestigahan natin to. So kapag ikaw yung normal people, bakit to iniimbestigahan? Kasi nga may presidente tayong addict. Yun, guys. Kailangan natin palawakin ang range natin. Kailangan natin, hindi naman tayo sa manghihikayat. Kumbaga, lawakan lang natin yung range natin. I-share nyo yung video na to na hindi totoo nga. Yung mga paratang nila kay PBBM, mga pawang paninira lamang yun. I hope na nagigets nyo din ako, guys. Kaya nga nandito tayo para i-defend ang tama. Ang tama lang ha, ang tama.
Pero pag mali, hindi naman kumakampi si Mima sa mali. 'Di ba? Tingnan niyo yung mga dilawan, 'di ba? Ayaw ko sa kanila noon, 'di ba? Nag-aaway-away pa nga kami, yung pink at red, 'di ba? May mga word tayo, mga binitawan na maanghang noon sa kanila. Pero pag tama, tingnan niyo ngayon, guys, kay Trillanes. 'Di ba, kahit ako aminado ko noon na tinawag kong Trililing itong si Trillanes dahil nga nabudol ako nila Digong. Pero nung nalaman ko na, ganito pala, it's not late for me. 'Di ba? Although una siya sa pagiging senador, pero guys, hindi pa naman ako late para i-defense, 'di ba, ipagtanggol itong si former Senator Antonio Trillanes. Right? So ngayon nga po guys, yan po. 'Di ba, mga hunghang, sila yung gagawa ng issue. Tapos ngayon, na pinatulan, takot din sila sa mga sarili nilang multo. Tingnan nyo, utak talaga nila may ubo. May mga butas ng pansya yung mga utak ng mga hayop na yan. Nanggigigil ako. 'Di ba? Nakakainis. Anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.